Breaking news, VP Sara bumuelta na PBBM administration. Galawang dilawan daw. Aba! Maraming ang nakakapansin at nagsasabi na ang administrasyon daw ngayon, no, ay parang dilawan ng galaw. Ayan. Kayo mga katunay, sa inyo, sa mga opinion nyo, dilawan na ba ang galaw ng administrasyon ngayon? Ayan. So, etong balitang ito, itong videong panonoorin natin at bibigyan ng reaksyon, ito po ay nagmula kay Balitang Pinoy TV. At syempre, ito ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa videong ito na ating mapapanood. So, wag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Balitang Pinoy TV at bibigyan natin ng reaksyon ng balitang ito. Pasok ang Balitang Pinoy TV. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Real talk. Ano po problema natin ngayon? Kahit po pinagmamalaki o may inaprobahan na naman yung NEDA o may pangarap tayo na 1 million na pabahay per year. May balak tayo malalaking proyekto, inaprobahan ng NEDA. Bakit hanggang approve na naman uli? Bumalik na naman tayo kay Pinoy na hanggang approve na lang. Nakita po natin yan na hindi po yan proyekto kung in-approve lang sa papel. Magiging makatotohanan lang po yan na proyekto talaga. Importante po yung pinagkukunan ng pondo. Kaya po si Pangulong Duterte, alam niya yan. Nakaplano po yun. Yung sinasabi niyang friends toll, inopen niya yung Pilipinas. Binuksan niya para maging kaibigan natin, maliban sa Amerika, makipagkaibigan pa tayo, no, sa mga ibang bansang mayaman na very willing na magpondo ng mga proyekto. Huwag kayo mahilo. Nililinaw naman natin. Unang bahagi po ng sinabi ko, no? Ito po, mga ginawa ni Pangulong Duterte muna tayo. Okay? Sabi ko, may direksyon nung panahon ni Pangulong Duterte. I-review lang natin ng konti para sa mga nalilito, ha? Paano tayo nakatiyak na may direksyon? Kasi alam niya yung ginagawa niya. Sa unang pasok, ito po yun. Magkakaugnay po ito kaya pinagsama-sama ko. Una niyang ginawa, battle for corruption, criminality, and droga. No? Walang bansang umunlad na matindi ang korupsyon. Kaya yan, matindi yung labanan dyan. Sabi nga ni Pangulong Duterte, mahirap yung labanan na to. 6 na taon, hindi niya. Alam niyo kung ano nagawa niya lang sa mga corrupt official nung 6 na taon? Napigilan niya lang. Pero ngayon, yung pagpipigil nila, kasi natakot din eh. Natakot din sa ginagawa ni Pangulong Duterte. Ipapakain sa kanila yung mga kinukurap nila eh. Tama yun. Nung panahon ni FPRRD is marami talagang nangilag sa kanya dahil sa ginawa niyang pamamalakad nun. Ay sa isang presidente kasi, no, sa namumuno ng bansa, kailangan talaga ng isang namumuno na hindi lang may puso, hindi lang may utak, kundi merong tapang. Merong tigas ng dibdib, may bakal na kamay. Kasi kung ikaw, matalino, may puso, pero wala kang tigas at magiging malambot ka, is wala. Kakayan-kayanin ka lang nila. No? Kumbaga, wala naman to eh. Diba? Mauuto ka lang nila, mapapasakay ka lang. So, anong gusto nilang gawin? Yung panahon kasi ni FPRRD, iba. Hindi ko naman sinasabi na malambot ngayon ng administrasyon. Ang inaano ko lang kasi, ang kulang kay PBBM is talaga yung yung tigas, yung paninindigit talagang 'di ba? Kasi kung may talino siya 'di ba? May talino siya, no? Kung pagsasamahin niya yung talino, puso at tigas is magiging pamamalakad niya. Kasi ang nangyayari is parang ang namumuno ngayon is yung mga kuliglig na nakapaikot sa kanya. Kaya nung panahon ni FPRRD, hindi naman makaporma yung mga kuliglig kasi nangingilag sila eh. 'Di ba? Ngayon, yung katwiran na kaibiganin ng lahat ng iba't ibang bansa na hindi lang ang Amerika, no, maganda rin 'yun. Kumbaga, iwas pusi tayo, iwas gulo tayo. Kasi doon nang galing yung kumbaga doon naisip yung bakit nakikipagkaibigan sa China tong si Duterte. 'Di ba? Bakit nakikipagkaibigan? Tapos ngayon parang gusto kang kinin ng China. Hindi naman po ganun ang naging ni FPRRD na nakipagkaibigan sa China para ibenta niya tayo sa China. Hindi ganun eh. Kasi nung presidente siya,
Yung pakikipagkaibigan niya sa China ngayon, dapat matagal niya nang ginawa yun kung gusto niya tayong ibigay. Diba? Ginawa niya na yun. Pero ang ginawa lang kasi ni FPRRD ng mga panahon na yun, parang sumayaw lang siya sa tugtog. Alam din naman niya siguro kung ano talaga ang ugali ng China na gagawin sa atin. Kasi kahit ilang beses tayo nakipag-usap sa kanila, hindi naman nila tayo pinapakinggan. Sila yung nakikinig sa sarili nila. Kung ano pa rin yung gusto nilang gawin, ginagawa nila. Diba? Pero hindi naman umaaksyon si FPRRD na, sige, suko kami sa inyo. Diba? Parang sumayaw ka lang sa tugtog. Sige, sayawan natin yung tugtog na yan. O, kung ano yung pinapatugtog nila. Importante may nakukuha tayo sa kanila. O, tapos pag nakuha na, sabay tablahin. Parang gano'n. No? Kasi medyo naging issue kasi dyan na nakipagkaibigan si FPRRD sa Russia, sa yung mga kalabang bansa ng Amerika. Sa atin kasi parang tayo play safe tayo ng mga panahon na yun. Ay, iniiwas tayo sa gera, yung mga hidwaan nila na hindi tayo madadamay. Di ba? Parang utak yun Kaysa madamay kami sa hidwaan nyo, yung Amerika may problema sa China, yung Amerika may problema sa Russia. Kung baga utak ang ginawa, bati-bati tayo, wala tayong problema. Di ba? Kaso nga lang, medyo yung pinakita ng FPRRD is parang hindi welcome ang Amerika sa kanya. Parang yun ang kinokontra niya. Pero hindi pa rin naman mawawala ang ang pagkakadikit natin sa Amerika No, kahit na 'di ba? Matagal na natin kasama 'yan. Pero kung yung iisipin mo yung ginawa ni FPRRD noon, is parang strategy. 'Di ba? Strategy 'yun Para sa akin, ayun ang nasa opinion ko. Hindi ko lang alam kung ano yung nasa opinion nyo. Kung mali ang opinion ko, di mali. 'Di ba yung diyan sa NAIA? Kaya nawala yung mga scam diyan. Oo, madami siyang ko yan sa'yo, ganun magsalita si Pangulong Duterte. At saka isa pa, ang corruption talaga sa bansa, no? Hangga't meron yan, hindi tayo uunlad. No? Pero ang tingin ko, ang corruption is hindi mawawala agad-agad. Napakahirap. No? Kung gusto mang mapuksay ang corruption na yan, is talagang, kung meron, halimbawa, yung presidente gusto niya mapuksayan, talagang kumikilos siya. Kailangan pati yung mga kasama niya sa gobyerno is iisa ang layunin doon sa presidente. Pero kung presidente o vice at vice lang ang nag-iisip noon, pero yung gabinete o yung mga kasama nila sa gobyerno, may senador, may mga ayaw, hindi panig sa ginagawa nila, is wala. Ang hirap talaga na maging iisa ang layunin yan. Dahil yung iba talaga, masakit mang isipin, pumapasok ang iba sa politika dahil lang naman sa pera at kapangyarihan. Nakakatakot din kung ikaw corrupt official ka. Matatakot ka rin kay Duterte. Okay. Tapos yung kriminalidad, yun na nga, paano ka papasukan ng mga ng mga negosyo kung panay kriminalidad at na may kaugnayan ka ako sa droga. Malinaw na tayo sa una. Parang tingin ko nga ngayon, yung kriminalidad ngayon, parang lumalaki na naman. Grabe. Yung mga nakikita natin sa internet ngayon. Ako napapanood ko merong parang lalaking pumasok, tapos sinugi yung yung kitinda ba parang kainan, di ba? Grabe, kung ano-ano na yung nangyayari. Di ba sa bansa natin ngayon, hindi katulad dati, may takot sila nangingilag sila kasi kapag gumawa sila ng krimen, parang nag-iisip sila, naku, saan ba tayo tutuloy? Sa kulungan o sa sementeryo? Parang ganun Ngayon hindi na sila nag-isip, parang, maluwag na, hayahay na, kahit sino na. Tapos may mga nawawalang bata pa ngayon. Di ba mga katunay, kung nababalitaan nyo, ang daming nawawalang bata ngayon. Di ba? Dapat ito rin ang aksyon na ng gobyerno natin ngayon, yung mga kabataang nawawala, yung mga kapulisan natin. No? Panawagan sa mga kapulisan natin dito sa Pilipinas, dito sa bansa natin. Hindi lang sa Luzon, kahit hanggang Visayas, Mindanao na. Talagang yung mga kabataan ngayon, yung mga bata nawawala. May mga kumikilos na naman pong ganyan. Sana is mapagtuunan ng pansin to ng ating mga butihing alagad ng batas ngayon dito sa atin at mabigyan ng solusyon ng gobyerno natin to. Ikalawa, yung friends to all, enemies to none, kaya niya binuksan yung Pilipinas sa pakikipagkaibigan sa iba pang bansa maliban sa US. Bakit po importante yun? Nakita ni Pangulong Duterte na may mga bansa pa na mas malakas magbigay ng mga pondo para magpaunlad ng ibang bansa. Ayun nga, tactics. Nakita niya nga po riyan yung China, pangunahin. Kaya po tayo, nagbukas ulit tayo para makipagkaibigan sa China. Kaso yung China, binigay pandemic.
Di ba? Panahon ni Pangulong Duterte. Nakipagkaibigan tayo sa Russia, nakipagkaibigan tayo sa Vietnam at sa lahat ng mga dating ayaw nating kaibigan. So may direction po. Bakit ka dahil gusto mo ba maging komunista tayo? Hindi. Dahil ang China, marami siyang binibigay na pautang, lalo na sa mga infrastructure sa mga bansang tulad natin. Kaya yan, yung build, kaugnayan paano tayo magiging bansang komunista? Galit nga sa komunista si Eperadi. Di ba? Kung sasakyan nyo lang, kung hindi ka mag-iisip, iisipin mo, ay, nakikipagkaibigan ka sa mga komunistang bansa. Di ba? Yun ay isipin mo, gusto mo maging komunista rin yung bansa natin. Galit nga siya sa komunista, paano niya gusto yung komunista? Sakay lang po sa tugtog. Siyempre, gumagawa ka ng paraan kung saan tayo uunlad. Gumagawa ka ng paraan para tayo malagay sa hindi alanganing posisyon. Kung magbakbakan yung mga yan, labas tayo sa usapan. Ngayon, kapag nagbakbakan, siyempre, nakapanig tayo sa Amerika ngayon, alam na ibang bansa, damay tayo. Di ba? Totoo yan, madadamay tayo. Kasi sa Philippines Sea, Amerika o magbanat, silang dalawa, damay tayo dyan. Wala kumampi na tayo doon, parang gano'n. Pero ako, ayoko sa China talaga. May mga tayo, yung mga Chinese dito sa atin, wala tayong problema. Yung gobyerno nila na ginagawang panggigipit sa atin sa West Philippines, ayoko ng ganun. Dapat hindi ganun. Hindi ako sang-ayon doon. Kasi kung ganun ang gugustuhin ni PRRD na tayo, ibigay niya sa ibang bansa o sa China o ano, ayoko din ng ganun. Siyempre, maiinis din ako, magagalit din ako ng ganun. Pero sa tingin ko, nababasa ko yung PRRD, hindi ganun ang nagiging ano niya. Hindi ganun ang pag-iisip niya. Kumbaga sa kanya, ginagamit niya yung utak niya. Taktika yung ginagamit niya. Di ba? Na paano tayo uunlad, di ba? Yung may mga mayayamang bansa pa, at paano tayo lalabas sa mga away nila. Parang ganun yun eh. Man po niyang pagbubukas natin, no? Binuksan niya po yung pakikipagkaibigan natin, kaya naging matagumpay yung build. Kasi hindi na lang tayo umaasa sa United States of America na siya magpopondo sa lahat sa atin. Nasa nakalipas na ilang dekada, wala namang pinupondohan talaga. Nare-real talk kayo kasi ito yung ginawa ni Duterte. Malinaw. No? Malinaw yung direction natin. Kaso nga lang kasi yung China parang inabuso nila yung ano natin yung paglapit natin sa kanila. Inabuso nila Diba? Yun na nakakainis sa mga yan kung di lang kami nagamit ng made in China. Kaibiganin natin ang lahat ng bansang mayayaman, hindi lang yung Amerika. Kaibiganin natin ang lahat. Tapos, yung Amerika mismo, na-threaten ng pakikipagkaibigan ni Duterte, lalo na sa China, niligawan ulit tayo. Ginawa ulit tayong importante. Bakit tayo swerteng malas kay Duterte? Napakagaling ng pinuno natin, nabugbog naman tayo ng mga trahedya. Natural calamities. Swerte nga to. Kaya hindi ganong nakapagtrabaho si FPRRD noon, hindi masyadong kasi nga dumating ang pandemya sa atin. Pero kung hindi dumating ang pandemya sa atin, malalaman natin kung ano ang kahihinatnan ng mga ginagawa ni FPRRD. Kaya kung sakasakali si VP Sara mananalo sa 2028, kung sakaling tatakbo siya o palaring manalo siya, siguro kung ano yung ginagawa ni FPRRD is makukontinue niya, pero may mga idadagdag pa siya na para sa kanya na ibibigay sa mga tao. No? Ganun yun Yung swerte, wala tayong natural calamity pa ngayon. Paano pa pag naranasan yung mga sunod-sunod na pagputok ng bulkan? Sunod-sunod na bagyo? May pandemya pa. Kinaya natin, buhay tayo lahat. Ngayon, sa tingin nyo, wala nga tayong kahit na ano ngayon. Mga ayuda walang bagyong malakas. Walang pumuputok na bulkan. Yung pera, pag sinabing 8,000, 8,000 talaga. Di ba? Pero ang tataas ng presyo. Ang taas ng presyo ng bigas. Yun lang, hindi malutas. Wala tayong pandemya, pero ang taas ng ano. Hindi malutas. Yung mga simpleng problema. Okay. Tapos yung build, ano po impact niyan? Nagbigay po yan na napakaraming trabaho. Nagpasigla po sa ekonomiya natin. Yun yung natural niyan. Ikalawa, bumilis po yung talagang bumilis yung mga biyahe-biyahe. Yung Skyway na lang Hindi na kami nakakadaan sa traffic Pagbaba mo na uli sa Skyway, doon na uli may traffic. Pero nakaisip silang ganun Ano pa ibang naisip? Ano pa ibang naisip niyan? Yan pong busway
Ano tawag dyan sa EDSA? EDSA bus carousel. Wala pong traffic yung mga nagbubus. Sino po natatraffic? Yung mga mayayamang dekotse. Pero yung mga mahihirap na nakabus, LRT at EDSA bus sila, wala po silang problema. Pwede kayang gawin nun yung may mga kanya-kanya silang sa kalsada, sa highway, may mga kanya-kanyang daan. Halimbawa, etong linyang to is para sa bus, etong linyang to para sa motor, etong linyang to para sa kotse, etong linya to para sa mga pampasahero. Pwede kaya gawin kaso sobrang laking kalsada yung gagawin nila nun. Kasi minsan kaya nagkaka-traffic kasi nagkaka-rumble yung sasakyan eh. 'Di ba? Naisip po ni Pangulong Duterte yan. O ngayon, kaya po may direksyon kasi wala pong bansang umunlad na hindi nag-invest sa infrastructure. Uunlad ka lang kung may infrastructure ka. Nakita po natin yan, nasimulan. Kaya nga po, sabi ko nga noon, hindi po pwedeng 6 years lang. Dapat continuity. Kaya nga natin binoto si Bongbong Marcos eh. Kasi walang bukang bibigyan kundi itutuloy ko. O pag-upo. Tablado na kagad yung mga kaibigan natin China. No, hindi po ako pro-China eh. Kinukundin ako. Ako din, hindi ako pro-China. Pero bakit mo tatablahin yung China doon sa proyekto na pinondohan niya na? Di ba? Hanap kami sa iba, mas mura. Sabi ng katwiran ni katwiran nito ni Bautista. May mas murang mas mahal kayo magpatubo. May mas mura. May mas mura daw na patubo. Sabi ni Bautista. Hanggang ngayon, naghanap pa rin ng murang patubo. Walang mapondohan. Walang pondo mga proyekto. Sa kakahanap ng murang patubo, yung mga tinda sa atin, nagmahala na. Wala pa pong nasisimulan na proyekto ni BBM na nahanapan nila ng pondo. Busy si Bautista eh. Busy kung paano ipa-privatize yung mga... Hirap yan. Privatize. Ano po ang ginagawa nila ngayon, pati po ng mga vlogger? Sira sa Duterte. Ano may tutulong ng paninira nyo sa Duterte? Wala. May traffic. Kasalanan ni Duterte yan. Pinangako ni Duterte na hindi nalulutasin niya. Gusto niyo ba si Duterte ang lumutas? Ano pang ginagawa niyo rin? Sinimulan na ni Pangulong Duterte yung paglutas dyan sa traffic. Kaya nga nag-build eh. Alam niyo, napakasimple lang po. Yung NAIA, may nakita po ako dun eh. Nilagyan nila na panibagong way na hindi na kaya nagsisiksikan. Simple lang po. Dapat kasi yung MMDA natin. Sino ba MMDA natin? Nga pala. Na hindi natin kilala kung sino yung MMDA chairman eh. Kaya nagka-problema kasi yan, yung hinahanap nila na kasalanan ni Duterte yan, kasalanan. Alam nyo po ba, walang kasalanan kasi dyan si FPRD, hindi dahil sa pinagtatanggol ko siya. No? Kung siya ay natapos niya ang termino niya na walang pandemic o kahit na anong kalamidad na dumating sa atin, is siguro matatapos niya yan. Ngayon, kahit pa paano, is na-starteran niya na. Kumbaga sa bugbugan ikaw ang starter. Ako ang tatapos ng ginagawa mo. Di ba may ganon? So eto, yung mga Pilipino is nakumpiyansa. Siyempre si VP Sara naging Vice President eh. So ang kailangan magtuloy niyan is yung Presidente. So nakumpiyansa yung mga tao na ito, walang problema to kasi Duterte, Marcos, magkasundo yan. Diba? Naisip ng mga tao na, itutuloy niya yung ginagawa ni FPRID. Ang problema nga, hindi na ituloy. Para nag-iba ang plano. Diba? Pero kung naituloy yun, yung kuwari, ito, naiwan ko to. May ginagawa ako dito, ikaw na lang ang magtuloy nito. Matatapos na to. Kung tinuloy niya yan, malalaman natin yung resulta ng ginawa ni FPRID kung pangit o hindi. Diba? Kaso nga lang, hindi yun natuloy. Pero kung si FPRID naman, is hindi naman dinaanan ng pandemya nun, no? Haba kasing taon yun eh. Is wala sana ring problema. Maaaring natapos lahat yan. At konti na lang yung itutuloy ngayon. Kung hindi man ituloy, is nandiyadyaan na. Dati po lahat ng MMDA nariyan sa kalsada eh. Tumitingin kung paano lulutasin yung traffic. Sino po ba MMDA ngayon? Di ba lahat ng MMDA sikat yan noon? Sila Ading Fernando, sila sila Tolentino. Sikat na mga MMDA ngayon po. Sino ba yung MMDA? Hindi natin kilala. Hindi natin kilala ngayon. Paano? Hindi natin nakikita. Nga, sino na MMDA? Hindi natin nakikita yung MMDA. Yan yung malulutas sa traffic, di ba? Yan, sila yung gumagawa ng paraan. Wala tayong ngayon. Puta, traffic, sisi na lang yan sa dati. Wala naman ng yan.
Sisihin na lang natin China yung Duterte pro China kasi yan kaya lutasin yung mga problema ng Pilipinas. Ang mahal-mahal ng bigas hindi naman nangako si PBBM. Yan ay propaganda lang ng mga Duterte. Propaganda lang daw po ng mga Duterte yung mataas na presyo ng bigas. Kita nyo na? Ang may kagagawan daw talaga ng mataas na presyo ng bigas yung mga Duterte. Dahil daw sa batas na pinasa nung panahon ni Duterte. Ayun, natating natin ngayon ang video na nagbula kay Balitang Pinoy TV. Ayan, syempre napanood din natin si Sir Badong Arateles. Ayan, no, dahil sinisipa si Duterte sa pagtaas ng bigas samantalang nung panahon ni Duterte talaga is napakamura ng bigas. Yung 100 piso mo, nakakabili ka na ng ilang kilo. Hindi katulad ngayon, Diyos ko, 70 pesos, meron pa nga 80 pesos na. 1 kilo, Mariose. Ay, nako. Kayo mga katunay, ano masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.